PBBM, galit na galit. Di nga. Matapos po madiscover ang isa sa ghost project dyan sa Baliwag, Bulacan. Baka naman bumawi lang dahil yung mga magna hindi makaporma sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Napapansin nyo po lalo na yung flood control project, yung mga bilyon-bilyon na hinahanap ngayon na proyekto, year 2022, 2023, 2024, 2025, problema na naman dito sa budget. Pansin nyo, baka naman mahina lang. Ako'y nagtatanong lang kasi naman sa loob ng 3 taon ni Junior, ngayon lang niya nalaman na meron na palang anomalyang nagaganap dyan at meron na palang mga ghost project. Ano naman yung confidential fund? Na bilyon yung confidential fund ng Office of the President. Para saan ginamit yun? Dapat nakarating sa kanya. O ayon dito sa post po ni Rowena Guanzon, ilang bilyon ang intel and confidential funds tapos ngayon lang nila na-discover ang nakawan na ito. Ang hina naman. Naku, may mga nagsabi dyan, ito ang patunay na weak leader talaga siya. O ito, panoorin natin. Galit na galit si Junior. Ito, yung video. More than disappointed, I'm getting very angry. This is what's happening here. Dahil hindi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 million, completed ang record ng O, kitam, galit ang Pangulo. Yung iba naman dyan, hindi naniniwala na galit yung Pangulo. Magagalit talaga siya dahil nga naman, noong nakaraang SONA, pinagyayabang niya itong mga proyekto. Hinahanap ng mga tao na utang dito, utang doon, budget dito, pero nasaan ang proyekto ni Junior? Yun pala, ghost project ang nangyayari. Pwede namang totoong galit talaga siya. Kasi naman, sa panahon niya, nangyayari yung ganitong ghost project na to. Kailangan niyang ipakita dyan sa harap ng media na galit siya. O ayon sa balita, PBBM, dismayado at galit sa inspeksyong Reinforced Concrete River Wall Project sa Baliwag, Bulacan. Matapos madiscover isa itong ghost project. Kalahin mo ngayon lang niya nalaman, 3 taon. Diba? Wala bang nagsusumbong dyan? Siyempre may confidential pa naman, diba? Ito namang mga 1530 vloggers na tagapagtanggol ni Junior. Mukhang tuwang-tuwa pa kayo dyan sa galawan ng amo nyo. Lumalabas naman dyan sa sinasabing mga ghost project, mga anomalya dyan, lalo sa flood control. Kailangan naman sisihin nyo na naman si Duterte niyan. Ngayon lang yan. Lalo na dyan sa napuntahan niya, walang naumpisahan. Kaya galit na galit siya. Pwede namang totoong galit siya. Pero resulta din yun sa galawan nyo. Ito, ang sabi po ng mga netizens, dyan po sa reaksyon ng ating Pangulo. Sabi ni Margie Moon, and that's your legacy. Merong Duterte legacy, merong Marcos legacy. Sabi nga ni Margie Moon, sabi ni Jodette Dairit, party pa mo. Baka naman kasi yung iba, bising-busy sa kakatutok dyan sa impeachment ni VP Sara Duterte, paano siraan ang mga Duterte, paano mapadala sa ICC si dating Pangulong Duterte. Kaya habang busy sila sa mga ganon, ito na pala, meron na palang mga magna na nagtatrabaho na paano kumita sila. Ngayon, pinaimbestigahan po ni Senator Marcoleta, yung Pangulo natin, umaksyon na. Pero nabis talaga yung Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Marami pang mabubuking dyan. Sabi ni Gandang Pinyulyar, 3 years ka na sa serbisyo. Pero ngayon mo lang napagtanto na ang bilyon-bilyon ay inanod na. Yun nga Ang tagal na niya, 3 taon. Tapos ngayon lang nalaman na mayroong mga nagaganap na ganyan. Ayon pa nga kay Rowena Guanzon, bilyon nga yung confidential fund. Yung intel and confidential fund. Siyempre dapat may mga makakarating sa kanya na bali-balita na ganito yung nangyari. Pero bakit wala? At least, kahit papaano, may nag-react yung Pangulo. Ang tanong dito, may mananagot ba? Baka kagaya to sa pulburon na kung saan pusang sumuko ba? Lumutang-lutang lang dyan sa dagat, pero walang may-ari ba? Diba? Sana may managot dyan. Pero, tiwala tayo kay Senador Marcoleta. Sana naman, sa susunod na hearing nila sa Blue Ribbon Committee, meron ng congressman na mabanggit dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.